Start recording. Para maging ma-familiarize kayo sa lights. Iisa-isay natin siya. Hindi kasi tayo gagamit ng lights galing kay Maya. Kasi si Maya may ambient, directional, point light, spotlight, etc. Which is napaka-basic. Pero ang gagamitin nating lights is nandito sa may tabi ng cache and then help. Nandito si Arnold. Diba? May render, open Arnold render view, scene export, lights. Yung gagamitin natin, eto. So, meron tayong can. No? Ginamit ko dyan as shader is, or material is AI standard software. Na material. Sorry, hindi distract ako. So, meron akong texture na binigay. So, since, paano ba mag-turn on ang texture sa Maya? Ito yung button, di ba? If you remember, so, syempre, wala pang texture yung ating slick can. Lalagyan natin siya ng Fanta na texture, which is ito. Gagamit tayo ng mapping. The-texture na tayo. So, saan mapupunta kaya si color? Neto, yung color. Siyempre, pupunta siya sa base, color. Para mo mag-attach ng texture. You guys know it. I think alam nyo naman. So, click nyo sa checker. And, hanapin natin yung file. Most likely kasi, si Fanta. Ayan. Pag naglagay tayo ng texture, most likely, ganyan yung look niya. Ulitin natin. Paano ulit? Ayan. Sa Slick Can, AI standard, paint material, kasi meron tayong dalawang material na nilagay. Turo ko yan later kung paano ko ginawa. Select nyo lang yung isang can. Paano ba mag-isolate selection? Control 1. Select kayo ng isang asset sa Maya. Control 1. And then, select that. Under Attribute Editor, nandito sa Paint Material. Hindi si Tin, hindi yung can. Paint Material. So, check this. Yung file, yung checker. Go to File. Or much better para less distracting, punta tayo sa File. Okay? Click nyo yung checker para lumabas to. Create na render node. Okay? File. Lalagay natin yung texture na dinownload natin, which is si Fanta. Wala? Hindi nyo makita? Ulitin natin. Ulitin natin. So, isolate ko yung selection ko. Si checker, nandito siya sa base color. Ang lalagyan natin yung base color muna. Color, file. Si checker, pag nag-check ako, may magpa-pop na window, file. Now, dito sa attribute editor, image name. Ibig sabihin yan, ano yung ilalagay mong image? Desktop. Lalagay ko yung texture. So, sa Maya kasi, pagka halimbawa, pwede kayo mag-UV mapping, which is medyo specialized kasi sa UV mapping. Pero eto, since ang gamit natin is, cylinder, most of you kasi ang asset baka cylindrical, nagamit tayo ng mapping like under UV. Dito siya. Mamaya tuturo ko si UV editor. So, since ang shape ng ating can is cylindrical, go kay cylindrical mapping. So, pag nag-cylindrical mapping ako, mapapansin nyo, uy, meron nag-pop na texture. I don't know if malabo, di ba? Panel screen kung render. Yan. So, wag nyo munang gagalawin. Let me introduce to you yung cylindrical mapping. So, papansin nyo may mga special axis or gizmo dyan. Pwede nyo siyang i-scale. Yan, di ba? Medyo okay. Ang default kasi niyan, baliktaran, nandun yung texture. Ulitin ko, kapag ganyan yung look niya, ibig sabihin yung UV mapping niya is not correct. Cylindrical. Then, pwede ko siyang i-map with that. Okay? Most likely, kailangan nyo rin ayusin yung iba. Anong gagawin natin? Sa cylindrical natin, ulit. Yan.
So, ang hinahatak ko is yung red na handle. Ito yung scaling. So, ngayon, to check yung UV map ng ating 3D model, pupunta kayo ng UV and then UV editor. Ano ba yung UV? When you say UV, ibig sabihin, yun yung flatten or representation ng 3D object natin sa 2D space. Hindi kasi mag-work ang texture kapag hindi nakalapat na maayos yung like this, yung face. Nakita nyo? Yan yung look niya. So, kapag nag-mapping tayo, oops, may overlay. Off ko lang. Yep. Yan. Pag nag-mapping tayo is, nilalapat niya yung polygons dun sa UV space natin. So, since gumamit tayo ng cylindrical kasi cylinder naman yung object natin. Ito yung sample ng hindi naka-UV map na maayos. Okay? Ito yung sample, ito yung na-fix. Ito rin hindi pa rin na-fix to. So, syempre, anong gagawin natin? Hindi camera based. Cylindrical. Ulit. And, syempre, i-scale up natin. Ito rin, object mode and cylindrical. Okay? Yan yung usual na ginagamit kapag hindi mo naman kailangan ilagay sa Substance Painter. Since meron ka ng isang asset, pwede mo na yan i-duplicate dun sa ilalagay mong environment. Ibahin mo na lang yung orientation, etc. Yan. So, meron tayong textured na can. So, now, explore tayo dun sa lighting naman. So, paki-delete po yung light muna for now. Punta tayo outliner. Dapat wala dyang yellow icon. Sorry. Delete nyo muna siya. Iisa-isay natin yung light ni Arnold. Yun kasi gagamitin natin pang render. Okay? So, under Arnold, please explore natin. Nandito si lights. Hindi sa create kasi masyadong basic to. Si ambient light. Mas maganda ang effect ni Arnold lights. So, let's create a light. So, si area light usually is a square type na light. So, ganyan siya. Kaso lang hindi natin nakikita yung effect niya. So, you have to turn on yung under renderer, yung Arnold. Nandito sa viewport ninyo, try natin siya i-turn on. Pero make sure na merong light dun sa scene ninyo, ha? Yan. So, on natin to. Hintayin nyo lang mag-calculate yung scene. So, wala pa rin tayo nakikita. That means, yung intensity niya kailangan natin i-adjust. Punta tayo ng attribute editor. Usually, lahat ng materials dito sa Maya is merong attribute. Okay? Mapa-lights man yan, polygon, etc. So, to modify that, let's gawin natin siguro 1,000 yung intensity. So, kapag ginawa nyo 1,000, papansin nyo meron na tayong visible object. Okay, overexposed. Yan na siya. Diba? So, eto si area light. Ang representation niya sa viewport natin is square. Pwede mo pa rin yan i-scale, i-flatten, and skew natin. Pero kapag i-modify nyo yung light, mapapansin nyo, hindi siya pwedeng ibahin yung vertex. Wala siyang face, wala siyang edges. Pwede mo lang siya i-scale. Okay? Ito yung area light. And, off ito. Close muna natin. Delete natin. So, ang application nito is, let's say, merong bumbilya or fluorescent dun sa scene ninyo. Halimbawa, dun sa ceiling. Para yung scene ko, merong gawa tayo ng light. Yan, scale natin up. Merong fluorescent dun sa taas. Siyempre, ang size ng fluorescent, yung shape ng fluorescent is skew like this. So, kung saan nakaturo yung line, that means doon naka-face yung light.
So, i-test natin yung effect niya dun sa scene ko. Allow. Allow. So, hintayin natin mag-render. Hintayin natin. Dito lang to sa scene ko pwede nyo rin i-apply, pero wag muna. Baka kasi mag-crash yung ano ninyo yung file nyo. Hintayin natin mag 100, saka natin dagdagan ng intensity. Siguro around 1,000. Hintayin natin mag-load. Wala pa din. Gawin nating 1 million. Yun. Sir, bakit ganun po yung effect ng light? Kailangan yung taasan talaga yung intensity kasi ang units natin sa lights, sa ano natin, word natin is naka-foot, naka-imperial tayo hindi tayo naka-centimeter. So, yan yung effect no sa may, ito, yung area light, sorry. Wala. Next naman is sky dome. Useful to halimbawa kung halimbawa gusto nyo maglagay ng light exterior. Wari exterior yung design ninyo. So usually nagda-download tayo ng image-based lighting sa HDRI Haven. So halimbawa, kuha tayo ng exterior na background. So si HDRI kasi is not a usual texture. To, halimbawa ito. Download natin, papapansin nyo na ang file size niya is mataas. Hindi siya JPEG, kundi ang format niya is EXR. Wait natin mag-download. So, dun papasok si area light. Kanina yung parang fluorescent, di ba, is Arnold lights. Ito yon. So, eliminate na natin. Punta tayo sa Sky Dome. Once you click that, papansin nyo merong nakapalibot na sphere dun sa scene ninyo. Okay? So, saan po nilalagay yung texture? Same idea. Lalagay natin siya dun sa desktop. Lagay natin. Off ko muna to. Renderer off. So, saan nilalagay ang color? Siyempre, doon sa attribute editor, select nyo yung sky dome light. And go kay color. Then, siyempre, saselect nyo yung file. Image name. Punta kayo ng desktop. And, yun. Yung na-download nyo na file, lagay natin siya. Ayan. So, useful to lalo na kapag ang model nyo is exterior. Sir, paano po yung gusto ko may custom, may gusto kong gawin na background? Pwede po ba siya? Most likely mahihirapan kayong gumawa ng HDRI texture kasi papansin nyo, forced perspective siya. Pwede kayong humanap dito. Actually, marami naman. Marami nga lang ads. Ayan, pipili kayo nung bagay dun sa scene niyo. Pwede nyo magsilbing background. Meron diyang interior, like halimbawa, interior midday, skies, midday, urban, indoor. Ayan, may indoor tayo. Like this one. Halimbawa, download tayo na isa. Download natin to. Download. Si HDRI Haven is ito. Polyhaven. Textures din. Pwede tayo makakita ng textures dyan. So, balik tayo dun sa scene natin. So, since naglagay tayo ng image space, lighting, pwede tayong maglagay ng, pwede natin turn on ulit si Arnold. So, let it calculate for a bit, mga 30 seconds. So, once downloaded na to, lagay natin siya dito sa desktop. Ayun. So, ito yung look niya. Diba? So, meron ka ng background, meron ka na ring lighting. So, sir, gusto ko pang rotate yung location ng sun. It's either you will rotate it, pwede mo i-rotate like this. Pero hindi mo pwedeng i-rotate yung horizon like this. Napaka-weird naman tignan nun. It's either pwede mong i-hide. Laki kasi ng screen. Yan. Pwede mo siyang i-hide sa camera. Pero, later ko na muna ituturo yun.
Delete na natin siya. Next naman na light is Arnold ulit. Is mesh light. Oh, sorry. So, si mesh light is, halimbawa, meron kang specified, kunwari gusto mo gumawa ng bumbilya or sabihin na natin fluorescent talaga na nag-glow sa scene mo. Kunwari may fluorescent like this. Ayan. Cylinder na lang. Gusto mo talaga object yung nag-glow, no? Gagamit tayo ngayon ng Arnold Lights Mesh Light. Okay? Once you click that, selected yung object, yan yung effect niya, mangyayari, sir, naging wireframe, okay lang po ba yan? Yes, okay lang po siya. Click natin si Arnold. Wait natin ulit. So, let me introduce muna si Polyhaven. Si Polyhaven may textures. Meron din palang model. Bago yan ha. Useful to mamaya sa Substance Painter. Tagal. So, yung grouping ng materials nyo is hindi siya per item per object. Hindi pwedeng ganun kasi mahihirapan kayo sa texturing sa Substance Painter. As much as possible, isang table, mamaya, tuturo ko to ulit. Isang material lang. Kasi kapag iniba-ibaw nyo yan, mahihirapan tayo dun sa Substance Painter. Gagawa ko ng scenario later. So, intensity gawin natin 1,000. Mahina daw. 1 million, syempre, 10 million na yan. Baba natin. Sir, gusto ko po mag-appear yung mesh na nag-glow. Yes po, pwede po siya by checking yung show original mesh. And, ganun. Light visible. Off natin to. Ayun pala. Ayun, nag-glow siya. So, sir, gusto ko po ilagay siya sa neon light. Yes, pwede po siya. Useful. Pare, may neon light tayo. Balik natin sa viewport ulit. Kaso lang, pag nag-duplicate tayo, hindi nagwo-work. Ayun o, nawawala. Ayaw. Ang gawin nyo is, select nyo dito. Nag-crash na. Oh my gosh. So, wag nyo muna gagawin sa scene ninyo. Sample scene muna yung binigay ko. Okay. Sige, balik na lang tayo. Doon na lang sa may scene ko ulit. Okay lang, ano na lang, ganito na lang. Cylinder ulit. Okay lang naman mag-crash yung scene ko kasi meron ng backup. Okay, ulit. Ito is useful. Halimbawa is, ayaw nyo makita yung mesh, etc. Pero kung gusto nyo talaga magmukhang physical light siya, neon light, etc. Duplicate natin. So, ngayon, ulitin natin, gawa tayo ng Arnold. Nandun siya sa pangatlong light. Si light portal, photometric kasi huwag muna natin i-discuss. Ayan. So, show original mesh. Limbawa, gawin natin this color. Pwede kayo maglagay ng color. Ilalagay nyo lang dito. 1 million. Show original mesh. Ito rin. Arnold. Lights. Mesh light. Show original mesh, gawin nyo siyang kulay, ano bang kulay ng cyberpunk? Cyan. Gawin nyo 1 million. Tama na to. So, try natin i-on yung renderer, Arnold. Yan siya. Light visible. Kaso lang, sir, nagiging white siya. Ibig sabihin nun, sunog yung material. So, original mesh. Light visible. Yan siya. Okay? Pero nandun pa rin yung color. Okay, okay. Yan yung Arnold lights. Etong other three, wag na muna siguro. Probably. Click ko na muna to. Balik tayo sa viewport. Okay? Off ko muna itong